Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo at sa lahat ng taga-subaybay. Hangad ko na sana'y ligtas ang lahat mula sa COVID-19. 3 buwan ng lockdown ngayong sisimulan ko ang aking kwento. Bigla ko na lamang ding naisipang sumulat dahil una, wala namang masyadong ginagawa. Hindi naman makalabas at ayaw ding magbenta ng alak ang mga tindahan. Natuto na nga akong manigarilyo dahil sa sobrang pagkabagot at paglalaway sa alak. Hindi naman ako lasenggo, Kuya Bono, although madalas akong uminom dati pero hindi sobra. Sanay na lang talaga ang katawan ko sa alak. Yung nararamdaman kong pagkasabik sa lasa ng alak ngayong pandemic, naranasan ko na ito sa Saudi noong mga unang buwan ko doon. Mabuti na lamang at may nakilala akong mga kabayan doon na marunong gumawa ng alak at kahit illegal ay nakakainom kami. Pero ngayon kahit sabihin mong doble na ang presyo, ayaw pa rin talaga nila magbenta sa tindahan. Bago kasi mag-liquor ban, pina-inventory lahat ng kapitan ng mga alak sa lahat ng tindahan dito sa barangay. Inilista ang mga bilang at ang sabi, bago maalis ang liquor ban, muli siyang magpapa-inventory para malaman kung sino ang nagbenta ng alak sa mga panahong bawal at nang mapatawan daw niya ng karampatang parusa. Hindi ko alam kung ako lang ang nabubuisit sa napakaraming kaartehan ng lockdown. Nakakasakal sa totoo lang. Kung bakit pa kasi nauso ang virus na ito, ano bang leksyon ang dulot nito sa lahat? Tuloy napakatahimik ng barangay. Tatanaw ka sa kalsada, halos wala kang makitang tao, lalo na kapag gabi. Talagang mga tao nasa loob lang ng bahay o bakuran. Kanya-kanyang paraan para malunasan ng boredom. Mabuti na lang at nakapagpakabit kami ng internet bago mag-pandemic. Malaki ang tulong nito para magkaroon ng pampalipas oras. Hindi lang sa akin kundi maging kay Nika. Facebook, YouTube, Netflix ang aming libangan. At dahil dito ay natagpuan ko ang channel mo, Kuya Bono. At dahil sa lumang animated movie na Finding Nemo, pinanood namin ni Nika ay naalala ko ang nakaraan ko na siyang ilalahad ko sa kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Namulat ako sa simpleng buhay lang pero nung elementary at high school ay medyo angat kami sa iba dahil sa aking lolo na siyang otoridad noon. Hindi lang sa aming buong pamilya kundi maging dito sa aming buong barangay. Matagal kasi siyang naging kapitan kahit na second year high school lang ang kanyang tinapos. Mapagmalasakit naman kasi si lolo sa mga tao. Marami talaga siyang taga-suporta pero marami ding naaasar sa kanya. Ito yung mga taong hindi maintindihan ang ilan niyang patakaran at minsan maging ang kanyang kawirduhan. Batas na bakal din ang pinapairal ni Lolo noon. Kilala siya bilang Kapitan Turo. Arturo kasi ang kanyang pangalan. Kung ngayon ay mayroong isumbong mo kay Tulfo, noong panahon ni Lolo, mayroon naman siyang ituro mo kay Turo. Magreklamo ko sa kanya, ituro mo ang salarin, tiyak, dudusain. Kay Lolo mahalaga ang salita. Kapag sinabi niya, tutuparin niya at kapag nagdesisyon siya, kailangan mo ding sang-uyunan at sundin.
Napakalawak ng lupain ni Lolo pero wala siyang mapagpamanaan dahil wala siyang anak na lalaki. 2 babae lang ang anak niya, sina Mama at Tita Vilma. Nabigo siyang magkaanak ng lalaki bago pumanaw si Lola. At sa sobrang pagmamahal ni Lolo sa mga lupaing pinaghirapan niya, ayaw niyang ipagkatiwala ang mga lupain niya sa kanyang 2 anak na babae. Kaya ang naging kondisyon niya noon ay sa mga apo na lalaki niya hati-hatiin ang kanyang lupain habang buhay pa siya. Ibig sabihin sa panahong wala na siya, kahit magkaanak pa si Mama o si Tita Vilma ng lalaki, ang batang yon ay wala na ring mamamana o hindi na mapapasali ang pangalan nito sa magiging last will and testament na ipaggagawa ni Lolo Turo. Maaga daw nag-asawa si Tita Vilma. 18 pa lang daw ay nabuntis na at nagkaanak ng babae, si Ate Alodia. Nakakalungkot daw yan para kay Lolo at Tita Vilma kasi wala pa rin talagang tagapagmana. 14 months lang daw mula nung magsilang si Tita Vilma, muli itong nagbuntis pero kahit daw bawal noon na magpa-ultrasound para malaman ang gender ng bata, sumuway si Tita Vilma dahil sa pagka-excited na magkaanak ng lalaki, pero muli ay nabigo siya dahil babae din ang sumunod kong pinsan na si Ate Mayan. 21 naman daw si Mama noong matagpuan niyang kabiyak ng kanyang tadyang, ang aking amang si Fredo. Si Papa ay frustrated teacher. Kumukuha daw siya noon ng kursong education major in history pero hindi nakatapos dahil sa kakapusan sa pera. Sila ay nagpakasal, gumawa ng bata at ang unang anak nila ay talagang nagdulot ng ngiti sa labi ni na Mama, Papa at Lolo dahil lalaki ang iniluwal ng aking ina. At noon nga ay mayroon ng unang tagapagmana. Ako. At sa sobrang katuwaan ni Lolo, siya pa ang nagbigay ng pangalan sa akin. Pangalang ngayon ay alam kong hindi naman bagay sa akin. King. Nalungkot daw si Tita Vilma noon pero hindi naman nagpahalata at lalong hindi nagpatalo. Nag-aaral pa lang daw lumakad noon si Ate Mayan ay nagbuntis ulit si Tita at muli kahit bawal magpa-ultrasound para alamin ang kasarian ng bata ay nagpunta sila ni Tito Enzo sa doktor at nung pag-uwi daw nila ay abot tenga ang mga ngiti nila. Dala ang balitang lalaki ang nasa sinapupunan ni Tita Vilma at hindi lang isa kundi 2. Pagdaan ng ilang buwan, isinilang daw ni Tita Vilma ang kambal niya at si Lolo ulit ang nagbigay ng mga pangalang Prince at Sultan sa kanila. Napaghahalata si Lolo na gusto niyang maging powerful ang mga apo niyang lalaki, at least sa pangalan. Ako King, tapos sila Sultan at Prince. Si Mama naman, magdadalawang taon pa lang daw ako ay nagbuntis ulit siya. Mahilig sa suspense si Mama kaya tuwing nagpapacheck up siya ay sinasabi daw niya sa doktor na huwag sabihin ang gender ng pinagbubuntis niya. Kaya naman total surprise daw talaga nung isilang niya ang sumunod kong kapatid na si Zeus. Papa ko ang nagbigay ng pangalang iyon dahil wala na daw maisip si Lolo na powerful name. Si Papa noon ang sekretaryo ng barangay habang si Lolo pa noon ang kapitan. Tinanong pa daw ni Lolo Turo noon kung saan niya nakuha ang pangalang Zeus. Sinabi daw ni Papa na si Zeus ay supreme god of ancient Greek. Inaprobahan ni Lolo ang pangalang Zeus kasi god daw pala. E di ayon, 4 na kaming sure na tagapagmana. Ako, ang kambal na sina Sultan at Prince at ang nakababatang kapatid na si Zeus.
Kaya lang sa pag-usad pa ng maraming taon, unti-unting nahahalata na hindi bagay kina Prince at Zeus ang kanilang mga pangalan dahil base sa mga kilos at galaw nila ay mas angkop kay Prince ang maging princess at mas bagay kay Zeus ang pangalang Athena. Mga bata pa lang sila ay close na silang dalawa at iba ang galawan at mga gusto nila. Hindi nila type ang baril-barilan, mas gusto nila ang bahay-bahayan. Pagdating sa damit, ayaw nila ng blue. Gusto nila pink or yellow. Pero sina Mama at Tita Vilma daw, ganoon din si Papa at Tito Enzo, ayaw nilang matuluyang maging binabae ang mga anak nila. Si Lolo naman daw noon ay titingin-tingin lang. Sabi niya, ganoon din daw ang nakababata niyang kapatid noon na si Lolo Elias. Malagihay daw ang kilos noong bata pa pero pagtanda, naging Muslim pa at dalawa ang asawa. Si Sultan naman noon ay exaggerated naman ang pagiging maton kahit nung bata pa kami. Kinukonsinti kasi ni na Tita Vilma ang kabugukan niya. Maliit pa, tarantado na. Ako wala naman akong duda sa pagkalalaki ko noon pa kasi sa totoo lang grade 5 pa lang ako ay in love na ako kay Nina. At katatapos ko lang ng grade 6, ilang linggo pa nga lang mula nung maghilom ang sugat ni Manoy dahil bagong tuli ay nabinyagan kaagad ako. Nakaranas kaagad ako ng sex for the first time kay Nancy. Hindi ko crush si Nancy Kuya Bono kasi hindi siya kagandahan at malandi pa. Mas matanda pa siya ng 1 taon sa akin at nangyari lang yon dahil sa siguro curiosity ko sa katawan ng babae. Nasasapa kami noon, inaya na siyang umuwi ng mga kasama niya pero nagpaiwan pa at kunwari kumukuha ng tulya. Pero patingin-tingin sa akin, nilapitan ko siya at niyaya, pumayag kapalit lang ng singsing kong silver na binili lang ni Mama noon. E di yun, nagkaroon agad ako ng karanasan, first time. Pati rin kay Nancy kasi nakita ko dumugo talaga at naramdaman ko noon na parang may napunit. Parang namilipit din siya noon sa sakit pero hindi naman umiyak kasi matapang talaga siyang babae. Dati nga, laging napapaaway sa school eh. Hindi ko naman na-enjoy yung una namin ni Nancy, Kuya Bono. Pero sabi ng kaibigan kong binata na si Kuya Bimbo, ganun lang daw talaga kapag first time. Ulitin ko daw, may enjoy ko na. Sabi ko noon, sige, ayain ko ulit si Nancy. Kaya lang kumalat yung balita tungkol sa nangyari sa amin ni Nancy sa Sapa at nagalit sa akin si Nina. Iniwasan ako bigla. Sa tuwing makakasalubong ko, sisimangot at saka lilihis ng daan. Wala pa kaming relasyon nun ni Nina, Kuya Bono, pero siya talaga ang gusto ko. Hindi rin siya yung sobrang ganda pero kahit nung maliliit pa talaga kami, maayos na siyang magdala. Wala ngang nakakaagaw sa kanya sa award na most neat tuwing closing eh. Dahil malinis talaga siya sa katawan. Mahinhin pa sa kilos at salita. Kabaliktaran talaga niya si Nancy na may pagkadugyot na butangera pa. Pero kahit iniwasan ako ni Nina noon, hindi ko siya sinukuan. Kinulit ko pa rin ang kinulit dahil yun din ang payo sa akin ni Kuya Bimbo. Sabi niya mga babae daw, matampuhin talaga at kailangan lang ng puspusang panunuyo. Matapang na babae si Aling Sonia na nanay ni Nina. Hindi maayos ang pagsasama nila ni Mang Danny kasi lasenggo din si Mang Danny pero kapag nag-aaway sila, kahit pisikalan, hindi nagpapaggupo si Aling Sonia. Lumalaban siya
Nakita pa nga namin minsan hinabol niya ng panabas si Mang Danny. May chismis din noon na kabit daw ni Mang Danny ang nanay ni Nancy na si Aling Marita. Hiwalay kasi sa asawa si Aling Marita dahil hindi daw siya mabuting babae. Iniwan siya ng kanyang asawa at hindi na nagbalik pa. Si Aling Marita daw ay dating burikat. At kahit nung nandito sila, may mga bulong-bulungan ding siya ay kabit ng kung sino-sino. Tuloy pati kay Nancy ay ganun din ang tingin nila. Mababa din. Wala naman akong pakialam kay Nancy kung maging burikak din siya eh. Basta ang alam ko, ako ang nakauna sa kanya. Ako ang unang customer niya. Pero hindi ko talaga yun pwedeng ipagmalaki, Kuya Bono, kasi yun talaga ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si Nina na aking pinakamamahal. 3 taon niya akong iniwasan, Kuya Bono. Lumambot lang siya sa akin nung 3rd year na ako sa high school at 4th year naman siya. Salamat sa 2 asong muntikan ng lumapa sa kanya. Nagbabike ako noon at siya ay galing naman sa tindahan nung makita kong susugurin siya ng 2 galit na aso. To the rescue naman ako, pumulot ako ng bato at pinagbabato ko ang mga aso. Lumayo lang sila pero tumatahol pa rin. Sabi ko kay Nina noon, umangkas ka na lang sa akin, ihatid kita sa inyo. Umangkas naman siya, Kuya Bono, pero hinabol pa rin kami ng aso. Muntikan kaming maabutan. Muntikan din kaming sumemplang dahil nung malapit ng aso ay naglikot si Nina. Tinaas niya ang paa niya at humigpit pa ang kapit niya sa bewang ko. Mabuti na lang at humarang ang grupo ng mga aso. Hinarang ang 2 asong humahabol sa amin at sila ang nagrambulan. Pero mula noon ay ngumingiti na sa akin si Nina tuwing nakakasalubong ko siya. Lalo na sa school. Ngiting parang nahihiya. Ngingiti lang pero hindi makikipagtitigan. Ganon siya. At naging tiyempo pa rin sa akin yon para muling manligaw sa kanya. Hinayaan naman niya ako at hinaharap niya kami kapag nagpupunta kami sa bahay nila. Sabi ng nanay niyang si Aling Sonia, ako daw ang kauna-unahang nakaakyat ng ligaw kay Nina dahil nahaharang daw ni Mang Danny ang ibang nagtatangka. Apo daw kasi ako ni Kapitan Turo kaya tiklop sa akin si Mang Danny. Titingin-tingin lang siya, tatango-tango kapag binabati ko. Lalong gumanda si Nina nung 4th year na siya. Dalagang-dalaga na at nasa kanya talaga mga katangian ng babaeng maiibigan ng kahit na sinong lalaki. Hindi siya yung sobrang ganda, Kuya Bono. Simple lang ang kagandahan niya pero yung personalidad talaga niya ang sobrang nakakahalina. Siya yung babaeng mapapataas noo ka kapag kasama mo siya sa mga pampublikong lugar. Maipagmamalaki mo talaga siya. Sabi ni Kuya Bimbo, nagpapakipot lang daw si Nina. Imposible daw kasing hindi pa ako magustuhan samantalang alam naman ng buong barangay na ako ay tagapagmana ni Lolo Turo. Sa totoo lang, may kumpiyansa naman talaga ako noon na sasagutin ako ni Nina. Wala naman akong nakikita o nababalita ang lumalapit sa kanya sa school. Ang lagi lang niyang kasama ay mga best friend niyang sina Mona, Reyna at Andy na binabae. Pero nagulat ako nung biglang sabihin sa akin ng kaklase kong si Liana na nililigawan daw ni Andy si Nina. Di ba bakla yun? Sabad ka agad ng tropa kong si Anjo. Hindi bakla yun. Mabilis na sagot ni Liana. Malambot lang kumilos yun pero lalaki yun.
Dala ng kabobohan ko nun Kuya Bono, isang hapon ay tinambangan naman si Andy. Noon ako naniwala na hindi nga siya bakla kasi kilos lang talaga niyang malambot. Lalaki ang boses niya at pumalag pa nga sa amin. Tinamaan nga niya ako ng solidong suntok sa ilong Dumugo at nahilo pa ako. Pero dahil tatlo kami, lamog siya. Kinahaponan pagdating ko sa bahay, lamog naman ako kay mama. Matapang din at butangera ang mama ko pero si papa madiplomasya at hindi nananakit. Nagtaka lang ako noon kung paano nalaman ni mama ang ginawa namin kay Andy. Yun pala sinabihan ng principal namin ang kapatid kong Becky na si Zeus na ipatawag daw ang magulang namin. Si Zeus man ay nagsabing hindi daw bakla si Andy. Kasama kasi ni Zeus si Andy sa choir ng school kaya magkakilala sila. Oo, Kuya Bono, natuloy sa pagiging Becky ang kapatid ko. Wala nang nagawa si na mama para baguhin siya. Sabi rin ni Zeus, wala daw siyang pakialam sa mana sa lupa. Mag-aaral daw siyang mabuti at iyayaman siya kahit walang mana mula kay lolo. Pero si Prince na pinsan namin na Becky nung bata, nagpakalalaki naman kunwari. Hindi na sila close ni Zeus noon. Magkaaway pa nga Kasi asar naman talaga tong kapatid ko. Sinasabihan niyang pamintang durog daw si Prince. Tandang-tanda ko pa ang sinabi ng kapatid ko kay Prince nung minsang magkasagutan sila sa harapan ng mga kapitbahay. Ang sabi niya, "Hay naku Prince, sila maluloko mo. Ako hindi. Kilala kita. Kahit matun kang lumakad, yung anino mo kumikinding." Hindi naman sobrang nagalit si Nina sa akin dahil sa ginawa namin kay Andy. Sinita lang niya ako pero tinanggap naman niya yung paliwanag ko na umalag naman kasi si Andy kaya nabugbog namin. Bakit mo kasi sinita? Nina, na-threaten lang ako kasi nanliligaw daw siya sa'yo. Ayoko kasing may kaagaw sa'yo Oo, nanliligaw nga si Andy King. At aaminin ko sa'yo, gusto ko rin siya. Mabait kasi siya at matalino. Pero wala naman akong balak na sagutin siya. May pangarap pa ako, King. Nakikita mo naman siguro ang buhay namin. Ayoko nang ganito lang kami habang buhay. Aalis ako dito pagka-graduate ko ng high school. Saan ka pupunta? Sa Maynila, sa tita ko. Magkakatulong ako sa kanila pero pag-aaralin niya ako sa college. Nalungkot ako sa narinig kong yun kay Nina at napansin yata niya. King, gusto rin naman kita. May mga katangian ka din namang gustong gusto ko pero sana unawain mo na lang. Hindi pa panahon para magkarelasyon. Mag-aaral pa ako, King. Nina, pwede naman yun Pwede namang maging tayo kahit magkalayo tayo. Nina, wala akong ibang babaeng minahal liban sa'yo. Sige na please, sagutin mo na ako at nangangako ako sa'yo na kahit nasa Manila ka, nandito ako, hindi ako magmamahal ng iba. Pangako ko yan sa'yo. Pag-iisipan ko muna, King. Malalaman mo ang sagot ko pagkatapos ng graduation namin. Nataon namang kasal ni Ate Alodia nung mismong araw ng graduation ni Nina. Isa ako sa mga abay kaya't hindi ako nakapunta. Sabi ko noon, hapon ko na lang siya pupuntahan sa bahay nila. Pero pagdating ko sa bahay nila, sabi ng nanay niyang si Aling Sonia, nakaalis na daw papuntang Maynila si Nina.
Hindi ko daw ba nakasalubong? Takbo ka agad ako kina Kuya Rolly. Siya kasi ang pinakamalapit ang bahay kina Nina. Si Kuya Rolly ay isa sa mga tauhan ni Lolo sa Tumana. Hiniram ko sa asawa ni Kuya Rolly ang motor niya. Nagbaka sakali akong maaabutan ko pa si Nina sa highway at sobra ang tuwa ko, Kuya Bono, nung makita kong nag-iisa siya na naghihintay sa parang waiting shed sa tabi ng highway. Pahingaan lang yon ng mga nagtutumana. Yari lang sa kawayan at kugo ng bubong. Kaya lang wala pang 5 minutes kami nag-usap ni Nina kasi may dumaan ng bus at sumakay na siya. Naiwan pa akong mag-isa sa kubo noon at ginigiling ng utak ko ang mga sinabi sa akin ni Nina. Mahal din kita, King. Sige, sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako at huwag kang mag-alala dahil hindi rin ako magmamahal ng iba sa loob ng 6 na taon. After 6 years, kung naging okay ang relasyon natin, kahit magkalayo tayo, siguro pwede na natin pag-usapan ang kasal. Panahon na lang makapagsabi kung talagang tayo hanggang huli, King. Noon ay biglang napakamot ako sa ulo ko nung maisip kong paano kami mag-uusap ni Nina. Wala siyang cellphone at hindi ko alam ang address ng tita niya sa Maynila. After 1 week, Kuya Bono, sa tingin ko kailangan kong sumulat kay Nina kasi namimiss ko siya. Old style man ang love letter pero wala namang ibang paraan para magkaroon kami ng communication. Nagpunta ako sa bahay nila at tatanungin ko sana ang address ng kapatid ni Aling Sonia sa Maynila kung saan nakatira si Nina pero wala noon si Aling Sonia. Kuya ni Nina na si Kuya Obet ang nadatan ko at ang sabi niya, hindi naman daw nagpunta si Nina kina Tita Sally. Andun nga ngayon si Mama sa Maynila. Hahanapin daw niya si Nina. Noon ay nagsimula na akong mag-alala para kay Nina, Kuya Bono. Maraming gabing napupuyat ako sa kakaisip sa kanya. Nanonood lagi ako ng balita kung may naaksidenteng bus, babaeng nakidnap, ni-rape at pinatay. Makaraan ng 1 buwan, dumating si Aling Sonia at nakibalita ako sa kanya pero umiyak lang siya sa harap ko. Hindi daw niya nahanap si Nina. Maghihintay daw siya ng mga tawag ng mga police stations na pinuntahan nila. Meron din siyang contact noon ng GMA at ABS-CBN dahil pinalathala daw niya ang pagkawala ni Nina. Naghintay ako, Kuya Bono, ng sulat mula kay Nina. Ako hindi ko alam kung nasaan siya pero alam niyang nandito lang ako. Naisip ko noon kung mahal talaga niya ako o mahalaga sa kanya ang aming relasyon, tiyak susulatan niya ako. Naghintay ako, Kuya Bono, napakatagal. Yung sinabi niyang 6 na taon, hinintay ko yun. April 15, 2000 nung umalis siya. April 2006, graduate na ako ng college. BSIT ang tinapos ko, Kuya Bono. Pero hanggang noon ay wala pa ring paramdam si Nina. 6 na taong nagdaan ng mga Pasko at bagong taon pero hindi siya umuwi. Natanggap na nga noon ng nanay niya na baka tuluyan na ngang nawala ang anak niya. Lalo pang sumama noon ang pagsasama ni na Mang Danny at Aling Sonia. Isinisisi ni Aling Sonia sa asawa niyang si Mang Danny ang pag-alis ni Nina. Ako din, alam ko din na talagang kinasusuklaman ni Nina ang laging pag-aaway ng mga magulang niya. Ito, Kuya Bono, ay totoo. Hindi ako nagmahal ng iba. Nagkaroon ako ng mga crush pero pinilit kong umiwas o hindi ako gumawa ng anumang hakbang para mapalapit sa mga crush ko. Si Adela nga noon, siya pa ang lumalapit pero umiwas ako kasi
Nagtiwala ako sa salita ni Nina. Dalawa na noon ang anak ni Kuya Bimbo pero siya pa rin ang advisor ko. Ang sabi niya sa akin, hanapin mo siya. Subukan mo lang. Baka kasi ayaw na talaga niyang umuwi. At baka hinihintay ka niya. Naku Kuya Bimbo, 13 million yata ang tao sa Maynila. Paano ko siya mahahanap doon? Subukan mo lang. Alam mo ako, naniniwala ako sa tadhana. Pero kung minsan, kailangan mo rin kumilos. Magsakripisyo para makita ng tadhana na deserve mo ang ibibigay niya sa'yo. Bunsong kapatid ni Lolo Turo si Tita Manda. Tita lang ang tawag namin sa kanya pero ang totoo, lola namin siya pero ayaw niyang matawag na lola. Nagmana din noon ng lupa si Tita Manda pero binenta niya at pinili niyang tumira sa Maynila kung saan na rin siya nakapag-asawa. At sa kanila ako tumira noong magpaalam ako sa magulang ko na sa Maynila ako maghahanap ng trabaho. Araw-araw akong lumalabas ng bahay ng Kuya Bono. Hindi lang naman talaga trabaho ang hanap ko kundi most importantly si Nina. Mas mahalagang mahanap ko si Nina. Uso na ang Facebook ng Kuya Bono pero hindi ko siya makita sa social media. Marami siyang kapangalan at kaapelido. 58 noon yon. Pero iba ang picture sa profile nila. Yung iba naman bulaklak o kung ano-ano lang ang profile pictures. 2 buwan Kuya Bono na halos araw-araw akong lumalabas. Lahat ng park, mall at simbahan sa Metro Manila napuntahan ko na. Yung iba nakailang ulit ko pang napuntahan. Natanggap na ako sa isang na-applyan kong trabaho pero hindi ko pa rin nahanap si Nina. Masungit ang boss ko sa trabaho at nagmumukha akong tanga noon kaya't nung makuha ko ang huling sweldo ko matapos ng 7 buwan na pagtatrabaho, nag-resign na din ako. Kasi sa totoo lang, yung 7 buwan ay mahabang pahinga na at gusto ko nang hanapin ulit si Nina. Sa isip ko noon medyo lalayo ako ng konti sa paghahanap. Pupunta ako ng Cavite, Rizal at Laguna. At yun nga Kuya Bono ang aking ginawa. Isang hapon nun Kuya Bono nasa San Pablo, Laguna ako. Naglalakad ako sa isang barangay malapit lang sa syudad nang biglang umulan ng malakas. Walang waiting shed ako nakita kaya't sa ilalim ng puno ako lumilim pero nabasa pa rin ako. Noon ako napaluha Kuya Bono. Sinabayan ko na rin ang dasal noon na sana tulungan naman ako ng Diyos na mahanap ang babaeng pinakamamahal ko. Sabi ko pa noon, Lord, nakikita mo naman siguro ang puso ko. Alam mo kung gaano ko kamahal si Nina. Parang awa mo naman na. Ituro mo ang daan papunta sa kanya. Nilagnat ako ng Kuya Bono kasi nung nasa San Pablo ako, ay medyo natuyuan ako ng damit nung sumakay ako ng aircon pa na bus pa uwi ng Maynila. Gabi nung lagnatin ako at akala ko totoo yung panaginip ko na umuwi daw ako at pagbaba ko ng bus ay nandun sa kubo si Nina at hinihintay ako. Nagising ako sa yugyug ni Tita Manda sa katawan ko. Hindi ka daw sumasagot sa tawag ng mama mo. Sabi niya sa akin. Noong tingnan ko ang cellphone ko ay ang daming ang miss call si mama. Umuwi ka daw dahil may sakit si Kuya Turo. Dagdag pa ni Tita.
Paglabas ni Tita Manda sa tulugan ko ay nag-ring ulit ang phone ko. Si Mama at ang sabi, "Anak, umuwi ka muna. May sakit ang lolo mo. Baka gagawa na siya ng last will niya. Umuwi ka muna." Hindi pa ako gaanong magaling nun, Kuya Bono, ay umuwi nga ako kasi inahanap daw ni Lolo ang mga apo niyang tunay na lalaki. Pagdating ko sa bayan ay dumiretso kaagad ako sa ospital, pero ang nadatnan ko ay ang matandang napakasigla naman at kumakain pa ng papaitan. Kinabukasan din ay na-discharge sa ospital si Lolo. Nagpa-meeting siya sa buong pamilya upang iparinig ang kanyang bagong panukala. Ang sabi niya, 29 hectares pa ang natitira sa lupa ko. Dahil yung 4 ay napunta na kina Vilma at Venus. Sa 29 hectares na natitira, ang plano ko ay sa 4 na apo kong lalaki lang mapupunta. Pero nitong nagkasakit ako, mga babae at baklang apo ko lang ang nag-alaga sa akin sa ospital. Kaya binabago ko na ang dating panukala. Pati mga babae, mayroon na ring mamamana kung sila ay mag-aasawa na. Kaya ikaw, Alodia, pwede ko nang isalin sa pangalan mo ang 2 hektarya. Nakita ko ang pagsilay ng masayang ngiti noon sa labi ni Ate Alodia. Kaso agad namang sumubad si Tito Enzo at ang sabi niya, tatay, yung bunso naming anak grade 6 pa lang. Yung bunso ni Vilma, first year high school pa lang. Mag-aasawa na ba sila para makuha nila yung mana? Si attorney ko na, bahala dyan kapag wala na ako. Pero Enzo, tatagal pa ako. Huwag kang masyadong excited. Pero kayong kambal, Prince at Sultan at ikaw King, magsipag-asawa na kayo para makuha nyo na ang mana nyo. At ikaw Zeus, magpakalalaki ka na at mag-asawa ka na rin at nang makuha mo na rin ang 5 hektarya mo. Tig 5 hektarya sa bawat lalaki kong apo. Yung natitirang 8 ang mapupunta sa mga babaeng apo. 6 na lang pala dahil ibibigay ko na yung 2 hektarya dito kay Alodia. Ang dami kong baboy at baka. Gusto kong magpakasal ng apo kong lalaki. Pakakainin ko ang buong barangay ko kaya Sultan, asawahin mo na yung anak ni Macaria. Magpakasal na kayo at na magkaroon naman ng kaganapan sa bakuran natin. Kaya lang, Kuya Bono, ay na-shock ang buong angkan sa sumunod na nangyari. 3 araw lang matapos magpa-meeting si Lolo Turo, isang pangyayari ang gumimbal sa aming lahat. Si Zeus nag-uwi ng babae. Oo, Kuya Bono, ang utol kong Becky mag-aasawa na raw.
Hindi lang ako kundi lahat kami hindi naniwala kay Zeus. Unexpected talaga yun kasi siya ang nagsabi noon na wala siyang interes sa lupa at sabi niya ay mag-aaral daw siyang mabuti at magpapayaman gamit ang pinag-aralan niya. 20 anyos lang noon si Zeus Kuya Bono at third year pa lang sa college sa kursong BS and Secondary Education major in PE. Si Lolo ay nagduda din. Humarap sina Zeus at Richelle sa kanya. Ang sabi ni Lolo, "Patunayan mo nga sa akin, Zeus, na nobya mo talaga itong si Richelle." "Sure, Grandpa." Mabilis na sagot ni Zeus tsaka niya nilaplap si Richelle sa harap namin. At pagkatapos noon ang sabi pa niya, "Kung hindi ka pa satisfied, Grandpa, tonight sa kwarto mo kami matutulog ni Richelle at panoorin mo kung paano kami gagawa ng apo mo sa tuhod." Kaya yun, Kuya Bono, si Zeus ang unang lalaking apo na ikinasal at nakatanggap ng 5 ektaryang pamana mula kay Lolo. After 3 months, sumunod na rin sina Sultan at Madel. Si Prince ay nagmamadali namang maghanap ng girlfriend doon sa social media. Kung dito lang kasi ay walang naniniwala na lalaki talaga siya. Tapos may nakilala siyang taga-Bawang. Sinundo niya at ipinakilala sa magulang niya at kay Lolo. Hindi maganda, Kuya Bono, at medyo maarte pa. Pero at least, meron na. Ako, nasaan si Nina? Ang tanong sa isip ko nun, Kuya Bono, hahanapin ko pa ba siya o hahanap na ako ng iba? Bayagan biyag ko, aditan nagkita. Aldaw ken, rabi iya paspasunga den ka. Dito sa barangay namin, Kuya Bono, uso ang sayawan sa gabi ng kasal. Ang mga kadalagahan ay obligadong makisayaw, lalo na si Lolo pa noon ang kapitan. Nakahilera ang mga dalaga sa mahabang upuan o mga tabi-tabing upuan at sila ang isasayaw ng mga kabinataan. Noong kasal ni Sultan, isang babae ang nakita ko sa hilera ng mga dalaga. Yun yung babaeng nagbigay sa akin ng unang karanasan sa sex, si Nancy. Matagal ko siyang hindi nakita, Kuya Bono. Sabi nila noon ay nagpunta daw ito sa Baguio at doon nagtrabaho nung pagkatapos namin ng high school. Kaya lang nagtataka ako kasi hindi pa rin siya maputi. Ang alam ko kasi dati kapag matagal sa Baguio ay pumuputi. At hindi pa rin siya maganda, pero mas maayos na siyang tingnan kumpara noong elementary at high school kami. Marami ding binata ang kumukuha kay Nancy noon para magsayaw. Pero ako, wala akong balak na isayaw siya. Sumasayaw din ako kasi obligado. Makantsaw kasi yung MC. 2 beses niya akong kinantsawan na sumayaw naman daw ako. May bayad kasi, Kuya Bono, ang per sayaw. Noong madaling araw, nakaharap ako sa inuman. Medyo may amats na nga ako nang kalabitin ako ng isang bata. Ang sabi ng bata, may gusto daw kumausap sa akin. Pumunta naman ako kahit hindi alam ng bata ang pangalan nung nagpapatawag sa akin. Ang sabi lang niya ay magandang babae daw. Kaso pagdating ko sa waiting shed, si Nancy lang pala. At kailangan daw niya ng pera. May tama ako nun, Kuya Bono, at naalala ko yung nangyari sa amin ni Nancy nung katatapos ko lang ng elementarya. Kaya nung madaling araw na yun ay may nangyari nga ulit sa amin ni Nancy. Kaya lang nagulat ako nung matapos kaming magniig sa kubo namin sa gitna ng bukid ni Lolo.
Inabutan ko siya ng 1,000 pero ang sabi niya, 10,000 ang kailangan ko. Nabigla ako Kuya Bono pero hindi na ako umimik. Pagsasabihan ko sana siya, medyo lalaitin pero babae pa rin siya at hindi ko kayang mang-insulto ng babae. Isa pa ay may pera naman talaga ako noon kaya't sabi ko, bukas ko na lang ibibigay yung 10K. Kaya lang sabi niya, ngayon na. Kasi aalis din ako mamayang madaling araw. Dahil wala naman talaga akong interest sa kanya ay hindi ko nagawang tinanong kung saan siya pupunta. Iniisip ko na lang na baka babalik siya ng Baguio. Umuwi na lang ako nun sa bahay at kumuha nga ako ng 10K para ibigay sa kanya. Hindi ako magmamalinis Kuya Bono. Sa Maynila, naranasan kong pumasok sa isang bar sa Malate at nag-take out ng babae. Maganda, maputi at sexy. Ang galing pa sa kama pero ang siningil sa akin ay 3K lang. Samantalang si Nancy 10K. Napapailing ako nun Kuya Bono sa katangahan ko. Pero later on ay narealize ko din naman, maluwag na yung babaeng nakuha ko sa Malate. Pakiramdam ko nga, nag-muscle control na lang siya eh. Pero si Nancy parang first time ulit niya. Naramdaman kong matindi pa rin ang tapding tiniis niya alang-alang sa 10K. Kinabukasan sa simbahan sa kasal pa rin ni Sultan kung saan ay nag-abay din ako, ay nakita ko naman si Reyna. Buntis na siya noon at may hawak siyang malaking regalo para kay Sultan. Si Reyna ay isa noon sa mga kaibigan ni Nina at sa kanya Kuya Bono ay nakakuha ako ng balita. Hindi raw sinasadyang magkasalubong sila noon ni Nina sa Robinsons sa San Fernando, Pampanga. Mayroon kasing tita si Reyna doon at noon daw ay doon siya nagbakasyon. Release naman daw noon ng PSA birth certificate ni Nina kaya siya nandun sa Robinsons. Naikwento daw ni Nina kay Reyna na papunta siya ng Saudi upang magtrabaho bilang crew ng Burger King sa female campus ng King Saud University sa Riyadh. Wala nang ibang impormasyon si Reyna noon Kuya Bono. Hindi daw niya natanong kung anong number of Facebook ni Nina at kung anong agency ang magpapaalis sa kanya papuntang Saudi Arabia. Noon Kuya Bono ay nagsimula na naman ako magkaroon ng pag-asa. Bumalik ako ng Maynila at naghanap ng job opportunities na makakapagpadala sa akin sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Nakiayon naman ang panahon Kuya Bono at ako'y sinuwerteng makaalis matapos lang ng 6 na buwan. Nagtrabaho ako bilang encoder sa Hyper Panda ng Riyadh Gallery Mall. Mababa na ang sweldo Kuya Bono sa totoo lang pero hindi ko naman layunin noon ang paligayahin ng pitaka ko kundi paligayahin ng puso ko. Noong mga panahong yon, hindi ko pa talaga priority ang mag-ipon ng pera. Mas mahalaga sa akin noon ang mahanap si Nina. Pero ang tagal pa Kuya Bono bago yun nangyari dahil bawal pala ang aali-aligid sa female campus ng King Saud University. Sisitahin ka. 8 months pa ang hinintay ko hanggang sa maging kaklose ko ang office mate kong Egyptian na si Dalila. At siya ang nagpresentang pumunta sa campus kung saan nagtatrabaho si Nina. Sobra ang naging tuwa ko nung magkita kami ni Dalila kinabukasan dahil nakuha niya ang Facebook at mobile number ni Nina. Agad kong tinext si Nina noon pero gabi na siya nakapag-reply at hindi siya makapaniwalang nasa Riyadh din ako. Napaluha ako sa sobrang tuwa nung tawagan ko siya at narinig ko ang boses niya Kuya Bono. Pakiramdam ko noon ay yun ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ko.
ang mahanap sa wakas ang babaeng sobra kong minamahal. Kinabukasan noon, Biyernes, ay nagkita kami sa mall. Pero hindi kami nagsama ng matagal dahil naka-duty ako noon. Lumabas lang ako nang mag-text si Nina. Isa pa, bawal ang magkasama ang babae at lalaki na hindi mag-asawa. Nag-usap kami saglit pero 2 metro ang layo namin sa isa't isa. Nakaabaya si Nina noon pero nakalitaw naman ang mukha niya at nakita ko ang pag-agos ng luha niya nung magkaharap na kami. Gustong gusto ko siyang iyakapin ng mahigpit ng Kuya Bono pero iyon ay imposibleng mangyari sa pangpublikong lugar sa Saudi Arabia. Naging maligaya pa rin naman kami ni Nina kahit na nagte-text at nagchat-chat lang kami gabi-gabi. Nauna lang pala siyang nag-flight sa akin ng 8 months at nabuo ang plano namin na pag-uwi namin, magpapakasal na kami. Kaya lang ayaw daw niyang dito sa aming baryo namin ganapin ang aming kasal. Gusto niya sa Pampanga. Doon na raw kasi siya nakatira. Nakatagpo daw siya doon ng bagong pamilya. Ang pamilya ng matalik niyang kaibigan si Elvira. Nakabili daw siya doon ng kapirasong lupa at patatayuan niya ng maliit na bahay. Nasa Saudi rin si Elvira noon na siyang kaibigan niya pero sa ibang branch ng Burger King siya naka-assign. Noong tanungin ko kung bakit ayaw niyang dito sa aming barangay kami makasal, ang sagot niya ay matagal na raw niyang isinumpa na kahit kailan ay hindi nasasayad ang mga paa niya dito sa aming lugar. Na-curious ako Kuya Bono kasi pakiramdam ko may tinatago siyang galit sa magulang niya pero ayaw niyang magsalita. Sa kanya na lang daw yun. Ako naman hindi sa pagiging malisyoso pero hindi ko naiwasang maghinala noon na baka nagawan siya ng masama ng tatay niyang lasenggo noon. Dahilan para sumumpa siyang hindi na muling tatapak dito sa aming barangay. Gayunpaman Kuya Bono ay mahal na mahal ko si Nina. Kaya't sabi ko siya ang masusunod kung anong gusto niya. Mula nung mahanap ko siya Kuya Bono, naging positibo at masaya na ako. Madalas akong tumawag sa mga magulang ko at kay Lolo Turo. Nasabi ko sa kanya na taga Pampanga ang mapapangasawa ko at sa Pampanga gaganapin ang aming kasal. Ang sabi ni Lolo, walang problema. Ipakita natin sa mga Kapampangan kung gaano tayo kayabang pagdating sa pagpapakasal. Kaya lang may 2 gabing magkasunod na hindi nagre-reply sa akin si Nina. Kina-cancel din niya ang mga tawag ko bagay na sobra kong pinagtaka. Hindi ako mapakali noon Kuya Bono at nahirapan ako dahil wala akong magawa. Gusto ko siyang puntahan pero iyon ay napaka-imposibleng mangyari. Pangatlong gabi, nag-text ulit ako. 100 na yatang mahigit noon ang text ko na hindi niya nire-replyan, pero nung gabing yon ay nag-reply siya pero pakiramdam ko ay sumabog ang ulo ko sa nabasa kong text niya. Ang sabi niya, bakit ka naglihim, King?
Bakit hindi mo pa inamin sa akin na may anak ka pala kay Nancy? Makaraan ng ilang minutong pagkagulat, Kuya Bono, ay tinawagan ko si Nina. Sinabi kong wala akong alam sa sinasabi niya. Pero ang sabi ulit niya ay, nandun si Nancy sa atin. Bakit hindi ba nagkukwento sa'yo ang pamilya mo tungkol kay Nancy? Si Christine nga, taga-kabilang barangay pa siya pero alam niya yung tungkol kay Nancy. Noon, Kuya Bono, kahit alam kong madaling araw na dito sa Pilipinas ay tinawagan ko si Mama. Nagising siya at kinausap ako. Abay, oo. Balitado nga dito na anak mo raw yung anak ni Nancy pero totoo ba yun kasi? Hindi naman kami naniniwala, anak. Si Nancy, papatulan mo. Ano ba kasi yung kwento ni Nancy, Ma? Si Nancy hindi nagsasalita. Nung nasa ospital si Marita, yung mama niya, tumulong kasi ang lolo mo sa pagpapagamot sa kanya. At doon niya nasabi sa lolo mo na sana daw, tulungan daw ng lolo mo yung anak ni Nancy dahil ikaw nga daw ang ama. Bago namatay si Marita, inulit pa niya yung pakiusap niya sa lolo mo. Kaya lang kami, hindi kami naniniwala. Pero anak, magsabi ka nga. Totoo ba? Hindi, Ma. Hindi totoo yun. Ay, sabi ko na nga eh. Sinungaling lang talaga si Marita. Hanggang sa huling sandali talaga ng buhay niya, makakapagsinungaling siya. Kay Mama, Kuya Bono, nagawa kong magsinungaling. Pero kay Nina, dahil mahal na mahal ko siya, ay alam kong kailangan kong maging matapat sa kanya at inamin kong may nangyari sa amin ni Nancy noong madaling araw ng kasal ng pinsan kong si Sultan. Pero pinagkadiinan ko kay Nancy na hindi ko sure kung ako talaga ang ama. Wala kami kakong communication ni Nancy at sabi ko pa, Nina, alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Ang tagal kitang hinanap. Sana wag naman masira yung relasyon natin dahil lang kay Nancy. Lang? Nilalang mo si Nancy? Babae din si Nancy gaya ko, King. At ito, alam kong ikagugulat mo to. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hiyang-hiya akong bumalik sa barangay natin. Siguro, nabalitaan mo na rin yung chismis na kabit ng tatay ko si Aling Marita. Well, totoo yun, King. Totoo yun. At si Nancy ay kapatid ko sa ama. Nagulat ako sa revelasyong yun ni Nina, Kuya Bono. Walang chismis na ganun dito na kapatid niya si Nancy pero umamin daw sa kanila si Mang Danny noon kaya naman lalo pang gumulo ang pagsasama ni Mang Danny at Aling Sonia. Nawalan na ulit ng kulay ang mundo ko noon, Kuya Bono, dahil naging matigas si Nina sa desisyon niyang kalimutan ko na daw siya at pakasalan ko si Nancy. Pero nagmatigas ako, sabi ko hinding-hindi yun mangyayari. Tinamad na akong pumasok sa trabaho ko noon. Galit na galit sa akin ang supervisor ko. Ang gusto ko noon ay pauwiin na lang ako. Tapos nakilala ko sina Jendrick at Domeng na mga construction worker sa Riyadh. Sinasama nila ako sa barracks nila. Ang dami nilang Pinoy doon at nakakagawa sila ng alak. Tuwing Biyernes noon ay nasa kanila ako at nakikipag-inuman ako sa kanila. Napilitan kong tapusin na lang ang kontrata ko dahil binantaan ako na magmumulta ako sa employer ko kapag pinabayaan ko ang trabaho ko.
Nakauwi ako ng Pilipinas noong October 2012 at sa aming magpipinsan na lalaki, ako pa ang pinakamatanda pero ako na lang ang walang asawa. May pamangkin na ako noon, Kuya Bono, anak ni na Zeus at Richelle. Becky pa rin ang kapatid ko. May parlor nga sa bayan kung saan manikurista niya ang asawa niyang si Richelle. Weird pero maayos naman ang kanilang pagsasama. Hindi ko natagalan ng titig ni Lolo Turo noon. Hindi siya nagsasalita pero sa mga mata niya ay parang tinatanong niya kung kailan naman ang kasal ko. Kinumusta ko na lang siya at saglit kami nag-usap pero wala siyang nabanggit tungkol sa pag-aasawa ko. Mabuti na lang. Kaya lang no mga sumunod pang araw ay ramdam kong parang malamig si Lolo Turo sa akin. Hindi ako pinapansin. May sarili siyang bahay, Kuya Bono, sa tabi lang ng bahay namin. Dalawa lang sila ng kanyang katulong sa bahay niya at madalas sa tuwing umaga ay nakikita ko siya sa terrace nila nagkakape. Dati-rati kapag ganun ay tinatawag niya ako. Pero mula nung manggaling ako ng Saudi ay parang hindi niya ako nakikita. Nakilala ko si Cindy sa bayan. Sales lady siya sa butika kung saan ako bumili ng gamot ni Mama. Maganda si Cindy, Kuya Bono, maputi pero medyo suplada. Naging challenge sa akin noon ang ligawan siya pero nung magtagal ay nalaman kong mabait naman pala siya. Hindi pa ako sinasagot ni Cindy nung magkaroon ako ng tsansang makapagtrabaho sa San Fernando, La Union. Nagko-commute lang ako noon gamit ang motor ko kasi 30 minutes lang naman ang travel mula dito sa Baknotan. Kapag galing ako ng trabaho, dumadaan pa ako sa butika kung saan nagtatrabaho si Cindy. Kapag maraming bumibili at nandun ang masungit niyang boss, kakaway lang ako at ngingiti. Desidido ako nun, Kuya Bono, na mapasagot si Cindy kaya't walang araw na hindi ako nagpakita sa kanya. Kahit hindi kami nakakapag-usap, ang mahalaga ay magpakita ako sa kanya para maramdaman niyang seryoso ako sa kanya. Iniisip ko kasi noon si Lolo, Kuya Bono. Siguro kapag nag-asawa ko, babalik yung dating amor sa akin ni Lolo Turo. May isang gabing hinihintay kong mag-online sa Facebook si Cindy. Hindi kasi sumasagot sa text at tawag ko. Dalawa kasi ang cellphone niya, Kuya Bono. Mayroon siyang dipindot na siyang gamit niya sa text at call. Yung smartphone naman niya ay pang social media niya. Bigla nilang pumasok sa isip ko na hanapin ulit si Nina sa Facebook. Baka kako in-unblock niya na ako. Nakita ko nga siya sa Facebook, Kuya Bono, pero bagong account yon dahil 38 pa lang ang friends niya, pero alam kong active yon dahil meron siyang post na 1 hour ago lang. Inad ko siya kaagad at chinat at laking tuwa ko nung mag-reply siya. Nakauwi ka na ba? Tanong niya. Oo, andito na ako sa atin. Ikaw, nasan ka? Dito sa Pampanga. Nina, pwede ba kitang dalawin dyan kung okay lang sa'yo? Oo, King. Pumunta ka dito at may pag-uusapan tayo. Ha? Ano yun? Basta, pumunta ka na lang. Ibibigay ko sa'yo ang complete address ko. Hihintayin kita.
Noon, Kuya Bono, ay nabuhayan ang loob ko. Mahal ko na si Cindy pero mas mahal ko pa rin si Nina at siya talaga ang pangarap kong maging asawa. Kinabukasan din, Kuya Bono, ay nagbiyahe ako papuntang Mexico, Pampanga. Sa bayan ay bumili pa ako ng isang bouquet ng pulang rosas at parang ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo nung magbukas ang pinto ng cute at kulay pink na bahay ni Nina at siya man ay nakablouse ng pink noong pagbuksan niya ako ng pinto. Walang salitang lumabas sa bibig ko, maging siya. Nagkatitigan lang kami pero siya ang naunang umiwas sa titigan namin. Halika, pasok ka. Sabi niya pero noong maibukas niyang mabuti ang pintuan ay nakita ko ang batang babaeng naglalaro sa maliit na salas. Noong makita ko ng bata ay kaagad itong kumaway at nag-hello sa akin. Si Nina ay nagsalita at napatitig ako sa mukha niya matapos niyang sambitin ang mga salitang, "King, yan si Nika. Anak mo kay Nancy." Nawalan na ako ng gana noon, Kuya Bonong. Pinagpawisan ako ng malamig habang kausap ko si Nina pero hanggang noon nagmatigas ako na hindi sigurado na ako ang ama ng bata. Nasa Maynila daw noon si Nancy at nag-a-apply ulit bilang DH. Kwento pa ni Nina, nag-abroad daw si Nancy sa Kuwait pero 5 months lang ay pinauwi na siya dahil nabuntis daw siya. Naniniwala ako kay Nancy, King, na ikaw lang ang lalaki nakagalaw sa kanya. At ikaw din ang nakauna sa kanya. Hindi ako makasagot nun, Kuya Bonong. Gusto ko nang umalis noon kasi hindi talaga ako komportable lalo na kapag nakatingin sa akin ang batang si Nika. Pareho kami ng mata, Kuya Bono, at para akong inuusig ng konsensya ko kapag tumititig ang bata sa akin. Isang oras lang ako sa bahay ni Nina. Alumpihit akong umalis at umuwi na parang lutang at dismayado. Sabi ko sa sarili ko, kung alam ko lang, sana hindi na lang ako nagpunta. Gabi na nung dumating ako ng bahay, may inuman sa harap ng bahay ni Lolo Turo. Tinawag ako ni Sultan at nakita ko si Lolo Elias, nakababatang kapatid ni Lolo Turo na taga Mindanao. Nagmano ako, pinaupo niya ako sa tabi niya. "Ikaw na lang pala ang pinata ah. Gusto mo ba ng babaeng Muslim? Marami sa Marawi." Sabi niya pero hindi ako nakasagot dahil sumabad si Lolo Turo at ang sabi, yan yatang si King ang totoong bakla eh." Ganito ang narinig kong salita ni Lolo Turo. Sina Prince at si Zeus ay mga bakla daw. Pero ayan at may mga asawa at anak na sila. Yang si King may nabuntis din pero wala yatang paninindigan. Ayaw magpakalalaki ang putang ina. Ako ang napapahiya sa mga tao dito. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanila dahil para nila akong hinuhusgahan sa apo kong ayaw manindigan sa nabuntis niya. Bigla na lang tumulo ang luha ko sa sinabing yun ni Lolo Turo, Kuya Bonong. Pero pinahid ko din kaagad dahil nakatitig sa mukha ko si Lolo Elias. Maya-maya'y pinatong ni Lolo Elias ang kamay niya sa balikat ko at ang tanong, "Ano bang problema mo, apo? Sabihin mo sa amin. Makikinig kami sa'yo."
Kinabukasan, Kuya Bono, ay isang van ang nirentahan ni Lolo Turo na siyang nagdala sa amin sa pink na bahay ni Nina sa Mexico, Pampanga. Naroon din noon si Nancy na siyang sadya ng aking pamilya. Dalawang lolo ko, sina Mama at Papa, at si Tita Vilma ang mga kasama ko. Hiyang-hiyang humarap si Nancy noon. Naglalabas siya nung dumating kami, kaya't si Nina ang humarap muna sa amin. Ang sakit nung pakiramdam, Kuya Bono, na sana si Nina ang ipapakilala ko sa pamilya ko na magiging asawa ko, pero wala silang alam na naging kami ni Nina. Nung humarap sa amin si Nancy, ni hindi niya maiangat ang mukha niya. Sabi ni Lolo Turo, "Bakit ba hiyang-hiya ka, Nancy?" Hindi pa rin sumagot si Nancy. "Nandito kami para mamanhikan sa'yo. Ulila ka naman na, kaya tayo na lang mag-uusap." "Ineng, magsalita ka." Untag sa kanya ni Lolo Ilyas. Noon ay napilitang magsalita si Nancy. "Wala naman po kaming relasyon ni King. Hindi naman niya po ako gusto." "Paano hindi ka gusto? Nga't may anak kayo?" tanong ni Lolo Turo. Kap, ako lang po ang nagkagusto sa kanya. Ako lang po ang nagmahal sa kanya." "Kalokohan yan. Nabuntis ka nga niya eh. Alam mo, kapag tumigas ang ari ng lalaki sa isang babae, gusto niya ito. Hindi pwedeng hindi. Magpakasal kayo ni King Nancy sa lalong madaling panahon." Hindi nasunod ang gusto ni Lolo Turo na kasal sa lalong madaling panahon dahil nag-flight naman agad si Nancy papuntang Hong Kong. Mahigit 2 taon pa siya doon, at habang nandun siya, Kuya Bono, ay pinilit ko ang sarili ko na pag-aralan na lang siyang mahalin. Nag-chat-chat kami pero para lang kaming friends. Noong lumipat na sina Zeus sa bagong bahay nila sa bayan, wala nang apo si Mama at naisipan niyang kunin si Nika kay Nina sa Pampanga. Ibinigay naman ni Nina si Nika, kaya't nakapag-abroad ulit si Nina sa Dubai naman. Nakaka-chat ko pa rin si Nina noon, pero friends na lang talaga kami. At madalang din siya mag-reply. Nung umuwi na si Nancy galing ng Hong Kong, ikinasal na kami, Kuya Bono, kahit na wala pa rin talaga akong espesyal na damdamin para sa kanya. Makikita sa mga pictures namin nung kasal namin na wala talagang saya sa mukha ko. Sabi pa nga ni Zeus, para daw akong bibitayin sa mga itsura ko sa litrato. Nagsama kami ni Nancy dito sa bahay ng magulang ko, at noon ko pa lang siya nakilalang mabuti. Mabait pala talaga siya, masipag at maalaga. Hindi lang sa akin at sa anak namin, kundi maging sa magulang ko at kay Lolo Turo. Makaraan ng mahigit 1 taon, nagpasya siyang mag-abroad ulit. Hinayaan ko lang, kahit na para na naman akong hinuhusgahan noon ng mga titig ni Lolo sa akin. Alam ko kasing sa paningin ng lolo ko ay hindi tama na yung babae ang nag-a-abroad para matupad ang pangarap. Makaraan ng 1 taon, umalis din si Nancy at bumalik siya sa amo niya sa Malaysia. 2 taon ulit siya doon, at sabi ko huwag na siyang a-abroad ulit. Pero gusto daw niya ng sarili naming bahay talaga. Kulang pa daw ang ipon niya.
Pinayagan ko na lang ulit Kuya Bono kaya't ngayon ay nasa abroad ulit siya. April sana ay tapos na ang kontrata niya pero eto nga't nagka-pandemya naman at hindi ko alam kung kailan siya makakauwi. Mahal ko na siya Kuya Bono at masasabi kong hindi rin nagdamot sa akin ng Diyos sa pagbibigay niya sa akin ng isang napakabuting asawa. Si Nina ay dalaga pa. Nasa Lebanon naman siya ngayon at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong dahilan kung bakit nagawa niyang talikuran ng mga taong nagbigay ng buhay sa kanya. Malambot ang itsura, kilos at pananalita ni Nina, pero matigas pala ang kanyang puso. Taong 2018 nung mamatay si Mang Danny pero hindi man lang nagawa ni Nina ang magparamdam sa nanay niya. Totally ay wala daw silang communication ni Aling Sonia. Minahal ko si Nina at pinangarap Kuya Bono pero aminado ako na hindi ko siya lubos na kilala. Hindi ko alam kung anong laman ng isip at puso niya. Anyway, naalala ko lang naman ang mga paghihirap ko noon sa paghahanap sa kanya at ang aral na hatid ng aking kwento marahil ay kahit anong gawing mong makamit ang pangarap mo, pero ikaw naman ay nabigo, huwag kang malumbay o mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay may inihahandang mas okay para sa'yo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, King. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isang tinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasa
Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang, tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating, ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso. Salamat Kuya Bono, at sa lahat ng listener mo. TKP, my story is safe with you.